beautiful in His time. So dito natin maintindihan, gagawin niya ang lahat ng mga bagay napakaganda in His time, sa Kanyang kapanahunan, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang timing. Sa Kanya, hindi sa atin. So kung sa Kanya, we have to wait. Praise the Lord. Kailangan tayong maghintay. Di ba? Pag magpasok tayo ng any establishment ngayon, anong purpose mo sa opisina na yan? Alam mo lahat ngayon, articulated na ang mga opisina ngayon. Systematic na. Ultimo, butika. Punta ka lang sa Mercury Drug. What first you should do? Kung magpunta ka doon sa counter, you must get your priority number. So you have to wait for your turn. Punta ka ng bangko, punta ka doon sa screen, i-encode mo na yung transaction mo, withdrawal or deposit. Then maglabas yung number, tingin ka doon sa screen nila kung sino yung serving, anong number, hindi pa sa iyo, you have to wait. Ano pa kaya sa Panginoong Diyos? Gagawin niya lahat ng bagay sa ating pagkatao, beautiful in His time. Yung ating buhay dito sa sanglibutang ito, kung paano niya gagawin ang lahat in His time. Kung pastor ka, paano niya i-establish yung church mo, paano niya i-provide yung building mo, paano niya i-provide yung sariling lupa para sa simbahan, paano niya itayo yung parsonage mo, paano niya i-provide yung four wheels mo, paano niya itatag yung iyong ministry. In His time. So, we have to wait. Mag-wait tayo sa Panginoon. Meron na siyang matatawag nating sarili niyang pamamaraan to make everything beautiful in His time. Kaya anong sinabi dyan? Basahin natin. Psalms 27 verse 14. Praise the Lord. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Maghintay ka. Kahit nga sa yung marriage life mo, maghintay ka. Huwag kang magmadali. You have to wait until the Lord will let it be done na mangyari. Ganun. Di ba tayo na nag-serve sa ating Panginoong Hesukristo na naniwala sa Kanya? Before, ano ba tayo? Walang-wala. Ano ba tayo? Hindi basta-basta yung ating karanasan noon. But from time to time, as we serve the Lord faithfully, honestly, from time to time, He make beautiful yung ating buhay. Hindi na tayo katulad nung unang panahon. Ikumpara ngayon. It is more beautiful comparing 20 years ago. But we have waited patiently for the Lord. So, kaya napaka-importante na we must practice or observe protocol. Pag sinabing protocol, hindi ka pwede magpunta dyan sa bangko, paglabas ng number mo, ng priority number mo, palagay natin 70. Tapos ang nakaserve doon, 55. Punta ka kaagad doon sa counter. Unahin niyo ako! Hindi pwede yun. You have to wait patiently. Ay lalot na sa Panginoon. Now the question is, paano tayo, anong behavior natin while waiting from God, for those things we desire, for those things we prayed, for those things we ask, no, in prayer.
Habang naghihintay tayo, what kind of behavior we should have before God? Basahin natin yan. Psalms 25:21. Praise the Lord. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Yan. Yan ang pinaka-importante. Na habang naghihintay tayo sa Panginoon Diyos, let integrity, let uprightness preserve you. Kailangan ma-preserve ka na worthy. Kailangan ma-preserve ka deserving. Kailangan ma-preserve ka granted yung mga bagay na hinihintay mo sa Panginoon. Ang dami pa namang hinanda ang Diyos sa atin. Hindi lamang sa ating buhay sa mundong ito na napakabilis, napakasaglit. Ang daming hinanda ang Diyos para sa ating eternal future. Dami. Darating din tayo dyan in His time. Kung ano man yung ating minimithi ng ating puso sa mundong ito, as long as it is in a natural way, as long as it is in a good way, darating din yan sa buhay po natin. As you pray, as you desire it, yan naman yung sabi dyan, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. But you have to wait patiently. At kailangan manatili ka dyan sa ating integrity. Pag sinabing integrity, wag na wag kang magnakaw ng panahon, oras, gagawa ka ng masama sa mata ng Diyos. Wag. Pag sinabing integrity, you maintain your cleanliness. You maintain your loyalty. You maintain your faithfulness unto God. Patuloy lang. Sadya lang niyang darating yung hinihintay natin. Praise the Lord. Wag, alam mo naman ang tao, very witty. Alam mo yung witty? Maro. Minsan hindi makahintay, gagawa ng hakbang ng sarili niya na mali naman. Minsan hindi makahintay. Katulad dito nangyari sa politics natin ngayon. Ang layo pa ng 2028 presidential election. Pinag-iinitan na yung mga katuwang nila sa politiko. O hindi katuwang, yung ano ba nila ba yung matatawag nating karibal. Sa Amerika, anong napansin natin? Sige, during campaign, banat. Pagtapos ng eleksyon, sinong nanalo? Automatically, yung mga natalo, mag-concede. Concede ka agad. Support ka agad sa nanalo. Ganun ang dapat para ma-develop yung country. Yun ang ating idalangin na hindi mapasukan ng bakukang ang ating bayan. Ngayon, i-apply natin yan sa buhay natin kasi it always starts from you. Kailangan magsimula yan sa atin. Kaya sa buhay natin, in all things, in everything, do not move by your own invention. Just rely and wait for the Lord because He will make all things beautiful to your life. Praise the Lord. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7 verse 29. Praise the Lord. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Yan. Yung mga tao, mahilig gagawa ng kanyang sariling pamamaraan. Then sometimes it violates the standard of God
or the commandments of God or the will of God. Nababiolate na. Ang iba sa sobrang nagmamadali. Gagawa ng hakbang na hindi tama sa kanyang kapwa or hindi tama sa harapan ng Diyos. Yung iba, gustong angkinin lahat ng mga bagay, hindi na lang marunong mag-share sa iba. Maari, hoarding. Wala nang inisip yung iba. Ano magiging kinabukasan? Susuluhin nila. Yun yung covetousness. Yun yung tinatawag na greediness. Di ba? Anong gagawin? Gagawa ka talaga ng hindi maganda. So, kailangan, God made us upright in His likeness, then abide in His way, abide in His standard. Marunong tayong maghintay. Praise the Lord. Marunong tayong magtiis. Habang naghihintay tayo, let integrity and uprightness preserve us. Na huwag ka talagang hahakbang ng hindi tama. Bakit? Kung sa train pa yan, ma-derail yung iyong journey to success. Ma-derail yung iyong journey to salvation. Ma-derail yung iyong journey to glory. Pag ma-derail yan, aksidente yan. Pag ma-aksidente yan, damage yan. Pag damage yan, malungkot ang buhay. Kaya, therefore, sa buhay po natin, hindi natin kayang liripin ang paraan ng Diyos. So, kung hindi man lang pala natin kayang i-discover ang pamamaraan ng Diyos. So, therefore, trust in Him. Don't make many inventions in your own way until such time pinapangunahan mo na ang Diyos. Until such time you put God behind you. Nilagay mo na sa likod ang Diyos. Ikaw nang nagmamagaling sa sarili mo. Yan ang nangyari kay Lucifer. Until such time, apakan mo na ang Diyos. See? And that will be your destruction. Ikakapahamak mo yan. Tingnan mo yung testimonies dito sa Bible. There was a king who did prosper, but in his prosperity, he walked in his pride to his destruction. Pag sinabing pride, you are doing your own invention. You are doing your own way. You do not trust in the Lord. You do not wait in the Lord. Kaya, ganun ka-importante. Nobody walang taong makakaya niyang i-discover ang kalaliman ng kaparaanan ng Diyos. Ang permitted lang sa atin, trust in God. Wait for God. Hintayin mo anong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Kasi kung masyado tayong witty, masyado tayong magaling mag-invention o mag-invento, yun ang ikasisira natin. Kasi hindi talaga natin makayanan yan. Basahin natin yan. Ecclesiastes 8:17. Praise the Lord. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Yan. Anong mensahe na gustong ipaintindi ng Diyos sa buhay natin ito? You cannot go beyond God. Neither you cannot even to be equal with God. Nandito lang tayo sa baba. So, anong gagawin natin? Because God knows what to do. He will make all things beautiful in His time. Not in our time, not in our way. Kanya palang time, ang masunod, kanya palang way ang masunod, then therefore submit to Him. Go with Him. Join Him. Be contented with Him. Godliness.
with contentment is great gain. Because God knows how to make everything in your life beautiful. Praise the Lord. Huwag kang maggawa ng iyong paraan kasi di mo talaga kaya yan. And beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, farther, though a wise man think to know it, yet shall he not be able to find it. Hindi talaga. Hindi kaya. So, minsan kasi ang mga tao, sometimes, they defy God. Anong they defy God? They are trying to prove that God is wrong. They are trying to prove that God is none of this existings. Wala daw. Yun ang masama. Hindi ka nga makagawa ng single na bigas by your own way. Hindi ka nga makagawa ng kung ano-ano pang mga bagay. It is always galing sa lahat ng nilalang ng Diyos, makakagawa ka. But you cannot do by your own volition or by your own power. Hindi. So, anong gusto ng ating Panginoong Diyos? Sinabi dito, kahit pa anong discover ng tao, he cannot find. Kahit ano pang knowledge gagamitin ng tao, he cannot do. Na mapantayan niya ang Diyos. Kahit mapantayan man lang at malampasan. Hindi. So nandito lang tayo sa under Him. Subject to Him. So wait for His will. Wait for His time to make everything beautiful. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Si Lucifer, bakit napahamak? Nagmamadali. Ang mga tao nung unang panahon na nabaha sa Sodom and Gomorrah, nabaha sa mundong ito at ang sinunog na Sodom and Gomorrah, what kind of characters they have showed before the eyes of God. They make their own way. Hindi na sila nagpasubmit sa Creator of all. Mahilig silang mag-invento. Ultimo, yung marriage na nilalang ana gi-institute ng Diyos, in-establish ng Diyos, pinalitan nila. Doon man yan sa Sodom and Gomorrah nagsimula yung homosexual. Nandoon yan. Tingnan mo yung angel na napakagwapo. Gustong gamitin ng mga lalaki. Di ba? Ano yun? Binigyan sila ng babae para lang ma-absuelto yung angel, hindi nila galawin. Ayaw nila ng babae. Gusto nila lalaki. O anong ibig sabihin yan? They destroy what God had established for the welfare, for the wellness of the world. O yun, invention yun. Huwag nating tularan ang mga tao ng unang panahon. Kaya ang daming mga inventions ngayon sa sanglibotang ito na against sa standard ng Diyos. Hindi talaga natin makumpit ang Diyos. Basa pa. Job 11:7. Praise the Lord. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? Yes, tanong yan. Kaya mo bang suriin ang Panginoong Diyos? Kaya mo bang suriin ang Almighty sa sakdal na pamamaraan? You cannot. So therefore, do not brag kang magmayabang, huwag kang magmamataas, huwag kang gagawa ng sarili mong pamamaraan. Huwag. Ikakapahamak mo yan. Yan ang nangyayari. Noon, nangyari sa langit, nangyari noon sa mundo, at ito ay patuloy na nangyayari. So, kailangan natin i-refresh ang banal na salita ng Diyos lagi sa buhay natin para hindi tayo makalimot, para hindi tayo mawala sa ating
dapat nating tatahakin na daan na inilagay ng Diyos sa atin, patungong buhay na walang hanggan. Kasi pag ang Diyos ang hinayaan natin masunod sa buhay natin, pag ang Diyos ang hinayaan natin maggawa in His time, walang problema. Hindi magkabuhol-buhol yung ating buhay. Matiwasay, mapayapa, successful lagi, victorious ang buhay natin. Bakit? Ginawa na yan ng Diyos noon pa eh. At He can still do it to us. Praise the Lord. Basahin natin. Genesis 1:31. Praise the Lord. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Pag ang Diyos ang siyang gumawa, there is nothing not good. But everything is good. Praise the Lord. Oh. Basta ang Diyos. Basta galing sa Kanya yung idea, galing sa Kanyang pamamaraan. Bakit? Because He is perfect. And there is no such iniquity in Him. Ang tao kasi, pag meron kang iniquity, gagawa ka ng masama sa kapwa mo. Samantalang sa Diyos, there is no iniquity in Him. So wala siyang hakbang na gagawin for our destruction, for our woefulness, para sa ikakaaba natin. Laging ikabubuti. Laging ikasasaya. Lahat, blessedness, eternal life, nandyan lahat. Pag ang Diyos ang ating hayaan, paniwalaan at sundin. Because He is perfect. Basahin natin. Deuteronomy 32 verse 4. Praise the Lord. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. See? Yan ang kaigian, yan ang kabutihan. If we put our trust in God, if we wait upon Him. Bakit? Una, He is the rock. Nobody can disannul whatever He purpose. No one can make void. So pag doon ka sa Diyos nanalig, He is the rock. Mapulfill ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Hindi maudlot, hindi maabort. Dahil rock siya eh. Hindi siya magsink. Never. His work is perfect. Look at. Habang pinapakita ng mga space camera, space telescope, ang creation ng Diyos. Ay nako, sabihin ko sa inyo. Perfect. The shape, the distance, the movements, the everything. Perfect. Because God is perfect. His work is perfect. O, gusto mong perfect yung buhay mo, gusto mong perfect yung mentality mo, gusto mong perfect ang magiging success na haharapin mo, then trust in God. Believe in God. Obey God. Submit yourself to God. For all His ways are judgment. Ibig sabihin yan, kung ano pa, sukat niya lahat eh. Pag sinabing judgment, correct. Tama ang kanyang mga ways. O God of truth, Diyos siya ng katotohanan. Kasi wala siyang, He is not obligated to lie. Bakit pa siya magsinungaling? Mabuti lahat ang kanyang layunin sa atin. Wala na siyang tinatago against us. So, kaya nga sinabi dyan, ang tao pag walang ginawang masama, you don't need to lie, to tell a lie. Praise the Lord.
Oo. Walang ano dyan sa Kanya. Katotohanan nandyan sa Kanya. Without iniquity. Kung idaan mo ang Diyos sa x-ray, wala tayong makitang even a single dot of black, yung itim. Ano yan? Nandyan yung perfection. Walang iniquity. Just and right is He. Kaya sa buhay natin, masarap manalig, maghintay, umasa sa Diyos dahil 100% hindi ka talaga, no regrets, wala kang pagsisihan, wala talagang ikakapahamak natin. Kaya sadya talagang ginawa ng Diyos. Hinahayag niya ang kanyang mga gawa na perfect. Para tayo, hindi pa man tayo maniwala sa Kanya, wala na. Tayo na ang pinaka matawag nating foolish na nilalang sa mundong ito. Kawawa yung ayaw maniwala sa Diyos. Basahin natin yan. Romans 1:19 hanggang 20. Praise the Lord. Because that which may be known of God is manifest in them, for God that showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan. Sadya na niyang hinahayag kahit yung mga bagay nung unang panahon na mga hindi talaga nakikita ng tao. Para malaman ng tao that He is God and the Creator of all, and He is Almighty, He is all-powerful. Lahat nandyan na sa Kanya, matawag natin. Para ang tao maniwala sa Kanya. Para ang tao mag-submit sa Kanya. Para ang tao mag-obey sa Kanya. Wala nang excuse. Ano pang excuse mo? Hinayag na nga niya ang Kanyang Godhead. Hinayag na nga niya ang mga invisible things from the creation are now being clearly seen and being understood. Ayaw mo pang maniwala sa Diyos. Ayaw mo pang mag-obey sa Kanya. Ayaw mo pang mag-worship sa Kanya. Ayaw mo pang mag-serve sa Kanya. Wala na tayong excuse. Kaso ang nangyayari ngayon sa mga tao, iniiwasan pa nila ang Diyos. Anong iniiwasan? They do not want to have knowledge about God. Ang Bible, wala na yan sa kanila. Ang pagsimba, wala na yan sa vocabulary nila. Ang pagpuri sa Panginoon, wala na yan sa isip nila. Nung meron, kabaliktaran lahat. Kamunduhan, kalikuan, karumihan, kalukuhan, yung mga bagay na mga kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, doon. Kaya anong sinabi dito sa Romans 1:28? Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yan. Wala tayong mapupuntahan if we refuse God to be our Master, to be our Lord, to be our superior, to be our King. Hindi natin siya pipiliin as our King, as our Master na susundin natin. Wala tayong option. Automatically, we will be in the hand of the enemy of God. Gagawa tayo ng mali, gagawa tayo ng karumihan, gagawa tayo ng kalikuan, gagawa tayo ng bagay na maghatid sa atin sa ikakapahamak. Wala nang option dyan. You refuse God, saan ka pupunta? Kaya nga sinabi dyan, even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw na nila ng Diyos sa kanilang kaalaman. Ayaw na nila ng patas ng Diyos, ayaw na nila ng kabanalan ng Diyos, ayaw na nila lahat kung anong nandyan sa Diyos. Anong mangyari? No option, ibibigay ka ng Diyos. It is God will deliver you
to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yung mga hindi mo dapat gagawin, doon ka na gagawa. Kung ano yung dapat na hindi mong gagawin dahil ikakasisira mo, yun ang magagawa mo. I-deliver ka ng Diyos sa kamay ng kanyang kaaway. Kaya, sa buhay po natin, this world is a critical place. Kailangan huwag tayong mawala sa Diyos. Magpaka-strong tayo sa Diyos. So, ang pinaka-last recourse sa buhay natin, ano? Last verse, basahin natin. Proverbs 3:6. Praise the Lord. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan ang dapat nating gagawin. Lahat ng bagay. Let us acknowledge God. Ano acknowledge God? Lord, is this right? Is this correct? Before you? So that this will be my standard. Lord, is this not right? So therefore, I will not do it. Ganun. I-acknowledge mo siya ba? Magpaalam ka sa Kanya. At kung magpaalam ka man lang sa Kanya, sundin mo siya. Magpaalam ka man lang sa Kanya, anong hindi pinapagawa, ayaw mong sundin ang Kanyang utos. Ay wala, useless. Huwag ka na lang magpaalam sa Kanya kung di ka man lang din susunod. So ang purpose ng in all your ways, acknowledge Him. And He will teach you what to do, direct you where to go. Sundin mo ang Diyos. Praise the Lord. Habang ginagawa natin yan, walang problema. He will make all things beautiful in His time. Basta, while waiting, let integrity and uprightness preserve you, preserve us. Yun ang importante. So, nandyan na yung pagka-prayerful natin, nandyan yung pagka-watchful natin, nandyan na ang takot sa Diyos, nandyan na yung pag-ingat sa Kanyang salita sa ating puso. Thy word have I hid in mine heart that we shall not sin against Thee. Nandyan na yung Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para liliwanagan ng Diyos ang ating landas. Hindi tayo mahulog sa kanal. Kaya ingatan natin ang ating magandang pag-submit natin sa Kanya. Kasi He will make all things beautiful in His time. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.